nanay, nabibilis ko ako sa kanya pagiging tatay. Dahil, sa kabila ng lahat, ginagamit pa rin sila ng Panginoon. Patuloy lang, nanay. Darating tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Inaantay niya tayo. Inaantay natin siya sa kanyang pagbabalik. Diba? Kaya papasalamat tayo dahil itong huling linggo ng taon. Kaya, bago maghiwalay ang taon, sasalubungin natin ang bagong taon ng buhay natin. Sabi niya, kung darating tayo dyan. Diba? May 3 araw pa para makarating tayo ng 2025. Kaya, malaking pasasalamat natin sa darating na taon na ito. Nawa ay nandito pa rin tayo. Binibless pa rin tayo ng Panginoon. Kaya, patuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang mauusan tayo ng hininga. Siya pa rin ang ating dadakilain at sasambahin. Amen! Kaya sa oras na ito, ihanda po ang ating sarili. Ihanda po ang ating isip puso para sa ating nauuhaw na kaluluwa. Diba? Kaya sikapin natin na makarating tayo sa finish line. Doon, sa buhay na walang hanggan. Kaya, purihin ng Panginoon. Tawagin natin ang ating tagapagsalita. Walang iba. Ang ating pastor. Amen. Amen, amen. Amen. Praise God. Bukas na rapture yung mga kasama natin. Wala si Nana, wala si Sir Gracie, wala si Jesseline. Rapture na. Ilang taon ka na, Nay? Ilang taon ka na? 87. Sana yung 87, 120 years ang binigay sa atin ng Diyos. Meron ka pa 37 years pa, Nay. 37 years pa na mananatili ka sa mundong ito. No? Buhay man tayo patay, at least meron ka pa natitirang 37 years. No? So, ang kailangan lang natin magtagal lang tayo sa paglilingkod na hanggang sa matapos natin yung huling taon mo ay 37 years na lang sa mundo nito. Ako, 55, meron pa akong 65 years. Tatay, ilang taon na tayo? Ilang taon na tayo? 84. So, 36 years na lang tayo ang pag-aantay mo dito sa mundo. No? Yan. 36 years na lang ang pagtsatsaga mo rito sa mundo. So, darating ang araw, makakamta na natin ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. So, hanggat nandito pa sa katawang lupang ito, magtsaga lang po tayo, magtiis lang po tayo, hanggang sa matapos yung ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kung aabot ka pa roon. Kasi minsan, hindi tayo maabot doon. Di ba? Minsan hindi tayo maabot doon. Marami na mga pumaparaw na bata pa. Hindi sila maabot doon sa pinakda ng Diyos. So ngayon ay darapot po tayo sa salita ng Diyos. Sandali na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen tayo po lahat ay tumayo at itigil po natin ang ating puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay pagkain po ito ng ating espiritu. No? Ano ko po ang ating musician. Tayo po muna ay magpuri po sa Panginoon sa oras po nito. Hallelujah. Yes, glory, Lord. Pag-ibig mo natin, with my lips, I will bless you. Yes, glory.
according to the temple. Salamat Panginoon sa Espiritu ng Diyos. Tanggapin niyo po ang aming mga papuling awal ko, Diyos. Ang lahat nito ay inialay namin bilang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Tunay nga agad ang aming buong pagkatao ay ito'y sanctuary mo, Panginoon. Ito ay templo, O Diyos. Kaya dalangin namin ng aming sanctuary ito, O Diyos, ay patuloy mo pong pagpalain at maging sa aming pakikinig at pagkain ng iyong mga salita, Panginoon, ay maging kalakasan ito at maging kagalakan ito at maging kaluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa buhay namin habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Spiritually, financially, Panginoon, at lahat ng aming pangailangan ay patuloy po iputumbay, Panginoon. Kaya salamat sa pagkakon ni sabi, unahin namin ang lahat ng bagay. Unahin namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong kabanalan at ang lahat ng bagay sa pagkakalugod sa amin. Kaya narito kami at hanggang makinig ng mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng nalito mo sabi ng Amen. Para pagkampan natin ang Panginoon, tayo po yung makapagutunan. Yan, at maraming salamat sa oras na ito. So, ang salita po ng Diyos ay pagkain dito ng ating espiritu. No, kung paano nangangailangan ng ating katawan, ang ating kaluluwa ng pagkain ng mga bagay dito sa mundo. So, ang ating ding espiritu ay nangangailangan dito ng pagkain ng ating espiritu. So, nakarang po ay ating po na pag-aralan yung kung bakit napakahalaga ang na Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. At ngayon din po ay pag-aaralan natin, ano ang kwento ng bagong tipan? No? Ano nga ba ang kwento ng bagong tipan? So tandaan po natin, ang bagong tipan ay, ang sumulat po nito ay 13 katao. No, bakit naging 13 katao? Sapagkat nagdagdag po ang Diyos ng isa. Sino yung dinagdag ng Diyos na isa? Si Apostol Pablo. No? So, kaya naging 13 katao ang sumulat ng bagong tipan. So, ano kaya magiging kwento nito? So dito po ay sinasabi po ng banal na kasulatan na 400 taon, no, bago nagkaroon ng bagong tipan. 400 years na silent word, hindi nangusap ang Diyos sa tao sa loob ng 400 years pagkatapos ng lumang tipan. Pagkatapos ng lumang tipan ay nahinto po natapos ang lumang tipan sa Malakyas. Doon ang kahuli-hulihang propeta na kinausap ng Diyos si Malakyas. At mula kay Malakyas hanggang sa bagong tipan ay nagkaroon po ng silent word na hindi nangusap ang Panginoon sa loob ng 400 years. No, 400 years. So, doon ay nahinto at doon. At pagkatapos ng 400 years, muling nangusap ang Diyos. No, pagkatapos na magsalita ang Diyos kay Propeta Malakyas, muling nagsalita ang Diyos, sinabi ng Diyos kay Malakyas. Sa Malakyas chapter 3 verse 1, ay sinasabi po rito, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat,
ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo, darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Yan. So doon ay yung ang pangungusap ng Diyos kay Malakyas sa kanyang huling pangungusap na sabi niya, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Sinong daraanan? Daraanan po ng ating Diyos. At ang sugong ito na maghahanda na kanyang daraanan ay walang iba kundi ito po si Juan Bautista. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Lucas chapter 1 verse 76 hanggang 77, ikaw, anak ko, ay katawaging propeta ng katastaasan Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. At upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan na malapit nang matupad ang kanyang sinabi. Isang propeta ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Mesiyas. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung mauna sa ating Diyos na sinabi niya, siya ang maghahanda ng aking daraanan. Walang iba kundi si Juan Bautista. Doon sa Lucas chapter 7 verse 27 hanggang 28, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ipinadadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinabi ko sa inyo, wala pang isinisilang na mas dakila kaysa kanya, ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa mga pinagharian ng Diyos. Ang propetang iyon ay si Juan Bautista. Ang Misaya ay pinangalan ng Jesus, ipinanganak ng isang berhin, nangangalang Maria. Lumaki si Jesus na isang Hudyo na sumusunod sa kautusan sa edad na may 30. Inumpisahan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa publiko sa bansang Israel. So nagsimula si Jesus Christ sa kanyang ministeryo ay 30 years ang kanyang edad sa mundo. Natapos ang kanyang ministeryo sa loob ng 3 years, 3 taon. Kaya nagkaroon siya ng edad dito sa mundo ng 33 years. 33 years ang kanyang edad dito sa mundo. Kaya dito ay 3 taon si Jesus Christ nag-umpisa sa kanyang ministeryo. Si Jesus ang kanyang ministeryo sa publiko sa bansang Israel. Nangaral na noon si Juan Bautista tungkol sa parating na kaharian ng Mesaya at binautismuhan ang mga naniniwala sa kanyang mensahe at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Nang dumating si Jesus upang magbabautismo, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang tinig mula sa langit at bumaba sa kanya ang isang banal na espiritu sa anyo ng isang kalabati at ipinakilala siya ni Juan Bautista bilang ipinangakong tagapagligtas mula noon. Natapos na ang ministeryo ni Juan Bautista dahil naganap na niya ang kanyang layunin na ipakilala si Kristo sa mundo. Kaya nung makita ni Juan ang ating Panginoong Kristo, doon ang hinto ang ministeryo ni Juan. Sapagkat naihanda na niya na ang daraanan ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 3 verse 1 to hanggang 17, nang panahon ngayon dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi,
magsisi na kayo at kalikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ang kanyang kamilyo. Gawa sa balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot-putyukan. Dinayo siya ng mga tao mula sa mga Jerusalem, sa buong Judea at magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y nagpabautismo at sila'y binautismo niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang mga maraming Parisiyo at mga Sadusiyo upang magpabautismo, sinabi nila sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisi na, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyo, ama ninyo si Abraham. Sinabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Higit sa lahat, higit siyang makapangyarihan kaysa akin, di hindi man lamang ako dapat magdala ng kanyang palsagdalyas. Hawak na niya ang kanyang ang kalakay, upang alisin ang dayumi. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo'y nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang siya'y mabautismohan. Umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati at dumapo ito sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung maghahanda ng daraanan ng ating Panginoon Kristo ay si Juan Bautista. Kaya nung si Jesus ay lumapit kay Juan Bautista at nagpabautismo, doon natapos ang ministeryo ni Juan Bautista. At doon din magsimula si Jesus Christ nang matapos siya mabautismuhan. Bago siya magsimula sa kanyang ministeryo, siya muna ay nagpasing ng 40 days and 40 nights. Hello? Nagpasing muna si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. At pagkatapos na magpasing ng 40 days and 40 nights, doon siya nagutom at tinukso siya ng diablo. At doon nagsimula ang ating Panginoon Kristong mangaral ng mabuting balita. Kaya dito makikita natin na pagkatapos ni Jesus magpasing yung 40 days and 40 nights, siya ay tumawag ng kanyang mga disipulo. Siya ay nagpili ng kanyang magkakasama sa kanyang ebanghelyo sa loob ng 3 taon. 12 na apostol na makakasama niya sa kanyang sa kanyang pangangaral
sa loob ng 3 taon. Kaya mula sa iba't ibang kalagayan sa buhay, ang binigyan niya sila ng kakayahan para sa ministeryo at inumpisahan silang sanayin. Kaya sinanay ni Jesus Christ ang 12 apostol na kanyang pinili para makakasama niya. Kaya sa loob ng 3 taon ay tinuruan ni Jesus Christ ang mga apostol patungkol sa ministeryo na kanyang ginagawa. Amen po ba? Amen? Kaya nandun na yung pag-aaral. Kaya ang pag-aaral hindi lamang sa Bible School. Ang pag-aaral ay pwede rin ito sa pagsasama sa pastor. Yung pastor na lagi mo sinasamahan sa Bible study, sa lahat ng gawain, ay tinuturuan ka kung anong dapat mong gawin. Kaya dito tinuruan sila ni Jesus Christ. Sila'y sinasanay habang naglalakbay at nangangaral. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at gumawa ng mga himala upang patunayan nagmula sa Diyos ang kanyang mensahe. Lumagong mainam ang mga unang yugto ng ministeryo ni Jesus. Maraming tao ang namangha sa kanyang mga himala at katuruan ang sumusunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Kahit saan magpunta ang ating Panginoon, maraming tao ang sumusunod sa Kanya. Doon sa Matthew chapter 19, verse 1 hanggang 2, pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay nito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at doon pinagaling niya ang mga may sakit. Ngayon may hindi lahat ay humana at naniwala kay Jesus. Ang mga punong sacerdote at mga parisiyo na may kapangyarihan sa politika at reliyon sa komunidad ng mga Hudyo ay nasaktan sa mga turo ni Jesus na hindi ang kanilang mga batas at alintuntunin ang daan sa kaligtasan. Dahil habang nangangaral si Jesus Christ, ay sinasabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Kaya mga Parisiyo ay nagagalit sa Kanya dahil ang kanilang pangangaral, ang daan ng kaligtasan ay ang reliyon. Pero ang turo ni Jesus Christ ay iba. Ang daan ng kaligtasan ay relationship sa Diyos. Amen! Hello? Kaya maraming nagagalit kay Jesus Christ noong panahon niya. Dahil sinasabi niya, ang kaligtasan ay hindi nabi sa reliyon, kundi ang kaligtasan ay dumating na sa inyo sa pamamagitan ko. Kaya maraming beses na kinumpronta nila si Jesus at tinawag naman sila ni Jesus sa publiko ng mga mapag-imbabaw. Nakita ng mga Parisiyo ang mga himalang ginawa ni Jesus, ngunit sinabi ang mga iyon ay gawa ng diablo sa halip na papurihan ang Diyos. Sa Matthew chapter 12, verse 24, hanggang 32, dinala doon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi at sinasapihan ng mga demonyo. Pinagaling siya ni Jesus, kaya siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, ito na kaya ang anak ni David. Nang marinig ito ng mga Parisiyo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, ang bawat kaharian ay nahati at naglalaban-laban ay babagsak. Ang alinman bayan o sambayan na naglalaban-laban ay mawawasak. Kaya kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung sa gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pangalan ni Beelzebub, kanino kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod?
ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalay sa mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So doon ay sa panahon ni Jesus Christ, sa kanyang pangangaral, ay maraming hindi naniniwala sa kanya at maraming mga tao tumutulig sa kanya at kay pinararatanan ng kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas. Kung sabi niya ay pinanindigan niya na ito'y galing sa Diyos. Kaya unting-unting lumiit ang bilang mga tagasunod ni Jesus Christ noong panahon yun. Dahil nga sa mga sinasabi ng mga tumikinig sa kanya. Kaya unting-unting lumiliit ang bilang ng mga tagasunod ni Jesus dahil natanto nila wala siyang plano na gawin ang kanyang sarili na kanilang hari at labanan ang mga Romano. Inaristo naman si Juan Bautista at pinatay sa bilangguan. Isinuon ni Jesus ang kanyang pansin sa kanyang mga alagad at mas marami sa kanila ang kinilala na siya nga ang anak ng Diyos. Isa lamang ang hindi naniniwala, si Judas, na nagsimulang maghanap ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus sa mga otoridad. Sa John chapter 6 verse 66, sabi niya, mula noon marami sa kanyang mga alagad ang tumalingkod at hindi sumunod sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman gusto rin? Kayo naman? Gusto rin ba ninyo umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba ako ang humirang sa inyo, sa inyong 12? Sa kabila dito, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya, si Judas na anak ni Simon Iscariote, kapagkat si Judas na kabilang sa 12 ay siyang magkakanulo sa kanya. So, sa 12 na hinirang ng Diyos, isa lang ang hindi naniniwala sa kanya. Kung baga sa hindi totally naniwala, pero ang 11 ay tapat naniniwala sa ating Panginoon. Kaya konting panahon, sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 16 hanggang 23, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon ako'y inyong makikita muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita natin siya muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin manawa ng kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanong nga kayo tungkol sa sinabi ko, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y makikita ninyo muli. Pagkatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayo malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit kapag pagkapanganak na niya, hindi na niya naalala ang hirap, nagagalak siya dahil sa pagsila ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, kayo'y nalulungkot kayo ngayon, ngunit tayong makikita at mag-aapaw sa inyong puso ang kagalakan, hindi maagaw ni naman.
Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin. Pagkatandaan ninyo, ano man hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon, hindi na ako magkasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko na sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi, ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama, minamahal niya kayo. Sapagkat ako'y minamahal ninyo at naniwala kayo sa akin na nagmula sa Ama. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig, ngunit aalis na ako sa daigdig at babalik na ako sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po, tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin pa kayo ni naman. Dahil dito, naniwala po kami na kayo mula sa Diyos. Tumagot si Jesus, talaga ba naniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkawasak-wasak kayo. Magkanya-kanya kayo at lalakad at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Magdanas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang panlibutan. So Lord, ay pinakikita ni Jesus Christ na ang ating Panginoong Kristo ay siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya sabi niya, humingi kayo sa Ama at kayo bibigyan. Hindi ko sinasabi na ako hihingi sa Ama, sabagat ako ay Ama ay isa. Directly sinabi ni Jesus Christ sa kanyang muling pagdalaw sa Jerusalem, ipinag-iwan ni Jesus ang Pasko kasama ang mga lagad. Nang gabing iyon, sa oras ng kanyang pananalangin, pinangunahan ni Judas ang isang armadong grupo sa pagdakip kay Jesus. Sinuri si Jesus at ilalim sa serye ng mga huwad na paglilitis. Pinatawan siya ng parusang kamatayan ni Pilato, isang gobernador Romano na umamin na wala siyang ginawang anumang pagkakasala. Ipinako si Jesus sa cross sa oras ng kanyang kamatayan. Nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ibinaba ang kanyang katawan sa cross at madaling inilibing sa isang libingan malapit sa lugar na pinagpakuhan sa kanya. So Lord, ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung ating Panginoong Kristo ay siya ay nagdanas ng hirap para sa kabila ng lahat ay mapatunayan na natin na si Diyos ay Diyos na nagkasawang tao. Pinatunayan niya na si iyong mismo na Diyos ay nagkasawang tao na iyon po ay sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya makikita po natin dito na ano nga ba ang kwento sa lumang tipan. Kaya sa 10 araw pagkatapos niyang umakyat sa langit, may 120 alagad ang nagkakatipon-tipon sa Jerusalem na nanalangin at naghihintay sa pagdating ng banal na Espiritu na ipinangako ni Jesus sa kanya ni Jesus na kanyang ipadadala sa kanila sa araw ng Pentecostes, napuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad at binigyan sila ng kakayanan makapagsalita sa iba't ibang wika
Hindi nila pinag-aralan. Nangaral si Pedro at ang mga alagad sa lansangan ng Jerusalem at 3,000 katao ang naniwala sa kanyang mensahe na si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli. Ang mga niniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus at natatag ang unang iglesia. Kaya patuloy na lumago ang iglesia sa Jerusalem habang gumagawa ng mga himala ang mga alagad at nagtuturo ng mga dakilang kapangyarihan. Dahil may pumarap ang mga unang mananampalataya sa mga pag-uusig sa pangunguna ng isang batang Parsiyo na ang pangalan Saulo. Maraming namamanampalataya ang kinakailangan tumakas mula sa Jerusalem at ipinangaral nila ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa mga syudad at saan man sila makarating. Nagsimula magsama-sama ang mga mananampalataya sa maraming komunidad. Ang Samaria ang isa sa mga lugar na tumanggap sa Ebanghelyo. Ipinadala ng iglesia sa Jerusalem sina Pedro at Juan upang alamin kung totoo ang mga balita tungkol sa iglesia sa Samaria. Nang dumating doon sina Pedro at Juan, nasaksihan nila ang pagtanggap sa banal na espiritu ng mga Samaritano, kung paano tinanggap din ng mga alagad ang banal na espiritu. Walang duda na naligtas din ang mga taga-Samaria sapagkat narito nasaksihan din ni Pedro ang pagtanggap ng isang senturyong Romano at ang sabayan nito at ang banal na espiritu. Kaya pinatunayan ng mga pangyayari ito na kumalat ang iglesia sa mga hindi lamang sa mga Hudyo. So doon ay pinakikita na wala nang pinagkakaiba ang Hudyo at ang mga Hintil. Kung paano naliligtas ang mga Hudyo, ay ganoon din naman naliligtas ang mga Hintil sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Kaya nung panahon yung pinatay si Santiago, isa sa mga 12 alagad sa Jerusalem. Nagplano si Saulo ng isang malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano sa Damasco. Ngunit habang nasa daan, nagpakita sa kanya si Jesus sa isang pangitain. Ang dating taga-usig ng iglesia ay naging isang masugid na mga ngaral ni Kristo. Kaya naging 13 manunulat sa Bagong Tipan kapagkat na indagdag si Saulo. Kaya 13 ang nagsulat ng Bagong Tipan. Isa na doon si Saulo. Kaya dito'y nung ma-convert si Saulo sa buhay mananampalataya, doon si Saulo ay nagdanas ng mga pag-uusig at dumating ang panahon si Saulo o Pablo ay namatay din. Pinatay din siya dahil sa kanyang pangangaral na si Jesus ay muling nabuhay, na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Yung mga taong hindi naniniwala sa kanya ang siyang pumatay kay Saulo. Namatay si Saulo na mayroong paninindigan na ang dating Jesus na kanyang inuusig, ang siyang tumawag sa kanya at nagpakilala sa kanya bilang Diyos na nagkatawang tao. At sa kanyang masugid na pangangaral ng mabuting balita, dumating ang panahon na siya'y pinatay ng mga taong hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa kanya. Kaya dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga alagad ay dumanas ng matinding pagsubok dahil sa kanilang paglilingkod kay Kristo, na sila ay nanindigan. Kaya sa kabila ng mga babala sa kanya ng kanyang mga kaibigan, naglakbay si Pablo patungong Jerusalem. At doon
siya namatay sa lugar ng Jerusalem. Kaya pinatay din ang karamihan sa mga apostol dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Si Apostol Juan ang pinakahuling namatay sa mga apostol na ikinulong sa isla ng Patmos. Habang naroon, tinanggap niya ang mensahe ng Panginoong Hesus para sa mga iglesia at ang mga pangintain tungkol sa mga magaganapan sa huling panahon. Gayon, gaya ng kanyang mga isinulat sa aklat ng mga pahayag. Ang sabi doon sa pahayag, chapter 1, verse 9 to 20, ako si Juan, ang inyong kapatid, at kasama sa katighatian at pagtitiis, naranasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakipag-isa kay Kristo Jesus. Isinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sinabi niya, isulat mo ang inyong nakita at ipadadala mo sa 7 iglesia sa Efeso, sa Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingin ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit hanggang sapon at may gintong pamigis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng nibig. At ang kanyang mga mata parang apoy na nagliliyaw. Kumikinang ang kanyang mga paa at parang tansong tinakintab at parang lumalagas ang tubig ang kanyang tinig. Sunod, ang huling-huling alagad na namatay ay si Juan. Kaya siya yung huling-huling sumulat ng aklat ng pahayag. Diyan natapos ang kapahayagan ng Diyos, kaya nakumplito ang bagong tipan. At bago nakumplito ang bagong tipan, dumanas muna ng matinding pagsubok ang mga alagad. Sila'y nanindigan sa kanang pananalig at panampalataya sa Diyos, pananalig at panampalataya kay Kristo, kapalit ng kanilang buhay. Amen! Si Stephen, siya ay nangaral. Ang kanyang kamatayan ay pinagbabato sa pamamagitan ng pagbabato dahil nanindigan siya sa kanyang matinding paniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. So yan po ang kaganapan o kwento ng bagong tipan na ang mga alagad ay hindi ganun kadali. Dumanas sila ng mga pagsubok. Ang kanilang kamatayan ay namatay sila hindi sa sakit o karamdaman. Namatay sila ayon sa pagpatay ng tao sa kanila dahil sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. Amen! Hello! Si Jesus namatay hindi sa sakit at karamdaman, namatay din siya sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ganon din ang nangyari sa mga alagad ng Diyos. Kaya nawa ay mayroon po tayo naintindihan at mayroon tayo na unawahan kung ano nga ba ang kwento ng bagong tipan. Kaya purihin po ang Panginoon, tayo muna tayo tumayo. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang pong mga salita na ating pong mapag-aralan. Hallelujah.
Yes, glory Lord, purihin ka Panginoon sa oras ito. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan po natin ng Diyos. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Yes, glory Lord Jesus. Itas po natin ang buhay, ang ating sarili sa Diyos. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Salamat sa inyo sa inyong mga salita na naging pagkain ng bata sa amin at naging gagalakan ng aming mga puso sa inyo. Pagpalain niyo po ang nalalabing namin gawain sa mga usong Diyos sa pangalan ng mga usong Diyos. Santo sa pangalan ni Diyos, ayaw na sabi ng Amen. Dala muna tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ito yung magagamit dito sa ating bahay sambahan. Marami pa itong gagawin. Hallelujah. Kaya,
Mag-ano na tayo? Ano mo si Jen? Tawid si Jen. So yan. Buti na pa naman. So, yung pagbibigay at saka yung kahit sa tayo mabuloy, magkaiba po yun. No? So, kapaliwanag ko natin ito, dito tayo sa Deuteronomio 26, 14. So, paano ito magpapalago ito? So, sabi dito, hindi lang biniwasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi namin ito dinala mula sa aming bahay na hindi kami malinis. Hindi namin inambag sa patay ang bahagi nito. Dinigig namin ang inyong tinig. Sinunod namin lahat ang inutos ninyo sa amin. So, ito naman ang kawitan. So, tanto natin. Lord, maraming salamat sa Panginoon, sa aming lugar, maraming salamat sa mga tao dito ngayon, sa pastor na bigay sa mga mensahe niya dyan, tuloy po sa bawang isipan niya dyan, lahat po Panginoon sa mga apostol sa Panginoon, dahil sa retreat sa Panginoon at sa Panginoon. Lord God, patuloy sa Panginoon sa bayan, at sino po Panginoon nagbigay sa Panginoon ay balik sa Pilipi para magaling sa mga Panginoon niya dyan, at tulong mga lugar. Maraming salamat Panginoon Lord, sa mga blessing, sa mga hanap buhay sa mga lugar, Diyos lugar, sa mga tao lugar, sa araw-araw lugar, sa bayan, sa Panginoon, maraming salamat, Panginoon sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ben. Ano sini ka rin? Okay. Ano sini ka? Ayun.
Okay. Announcement po, bukas ay nagawain po tayo sa barangay 6 o'clock po ng gabi. Nag-isa pa po tayo pagdating ng 6 po tayo. Lunes po, Martes, meron po tayong Bible study sa Pian. Doon po doon ginagawa po natin doon sa plaza doon. And then, pag-aaral po ng Merkulis, meron tayong Bible study sa building 15 and 16. Araw po ng Merkulis. Target po na Hoybis, meron ulit tayong Bible study sa building 30 and 31. So, pag-araw po ng Friday, wala po tayo. Dahil ang Friday po ay nakalang po yan sa TV program. Wala pa po tayong TV program. Dahil pagdating po ng Sabado, meron ulit tayong Bible study sa building 30, building 23 and 22. Yan, 2 o'clock din po ng hapon yun. So yan yung ating mga Bible study. Ating lingkod hanggang puno na po yung gawain mo. So yun naman talaga trabaho ko. Dapat kong dapalan yan. Pag gabi ng linggo, so dito po tayo sa magkama. So Brad Gary, meron ba bang announcement? Announcement ba? Bagay sa mga ano? Sa klase. Ayan. Kailangan ko pa kayo mag-alagay ka ng video. Siyempre may kasama pong check-up eh. Alam mo pag sinasabi kong check-up, wala talagang ito ba natatakot silang malaman at gumaling. Hindi ko galang para natatakot silang gumaling eh. Libre na nga para malaman sa kanila para matulungan. Pero natatakot silang parang gumaling. Takot silang gumaling. So okay natakot gumaling. Kasi sige lang magpaparoon kayo eh. So yan. Ito muna kasi yung photo ko, so may failure na. Tapos bukas. Kasi dito pag-uusapan, di ba? Kailangan natin yung video. Pag-uusapan yung video, meron talaga, di ka nalalag. Para mag-time ka, wala kang pang-dilig, ay ito nalago. Dito talaga. Ano natin yun? Pero ito talaga ba? Kasi sabi ko, mahalaman nga eh. Di ba? O, inadilig lang ba ito? Di ba lago? Gaya po tayo. Antayin mo ba? Kasi walang talaga. Amen. Amen. Tayo tumayo.
salamat Panginoon sa tagumpay ng pinagkaloob sa amin, sa mga papuling awit na ibigay mo sa amin. Ang lahat ng ito ay inaalin namin sa iyo bilang pagsamba namin sa iyo sa bagay ng Diyos. Sapagkat binigyan mo kami ng hanin na araw para sa aming kabubuhay, para sa aming sarili, Panginoon. At ang araw nito ay itinalaga mo upang kami ay magpuri at magsamba sa iyo. Kaya salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin kung paano kami ingatan sa aming pagtungo sa lugar nito, Diyos, na taglay ang iyong gabay at tatubay niyo naman sa aming ay wala ng pahama. Ay Gatino, Diyos, uwi kami sa kanyang mga tahanan na punong-puno ng kagalakan, puno-puno ng kapayapaan, at busog kami sa pagkain ng iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan sa mga oras nito, Diyos. Kaya wala kami ibang pinupuri at pinasasalamatan, kundi ikaw lamang, O God, sapagkat ikaw ang tumawag at pumili sa amin bilang maging kabilang ng iyong kaharian, Panginoon. Kaya purihin ka na masasabi na rin ito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, halat na rin kayo sabi ng Amen. And we'll say, that you are Lord, of the I don't
Christmas and Happy New Year! Goodbye! 2024. Labi na lang. Kaya purihin ang Babago naman taon.